sumalang sa pagdinig ang SMNI? Nako, alam niyo po talaga mga kababayan ha, ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang meron tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Ang pinagbabawal po, sabi ng Korte Suprema, dun sa kaso na sinampa ni Frank Chavez, dating Solicitor General, no, ay hindi lang yung lantara ng panunupil ng pananalita. Kahit anong bagay na matatakot o magdudulot ng pagkatakot para magsalita ang taong bayan ay pinagbabawal dahil napaka-importante ng karapatang mga ito na kahit anong magkakaroon ng chilling effect na tinatawag ay ipinagbabawal. Alam niyo yung nangyari doon sa kaso ni Frank Chavez, ito yung matapos ang Hello Garci tape, no? At nagkaroon ng direktiba ang dating Secretary of Justice Gonzales na bawal daw sa mga media outfit na ipa-play sa ere ang Hello Garci tape. At nagkaroon ng kaparusahan. Anong sabi ng Korte Suprema? Sa isang demokrasya, importante ang debate, importante ang diskusyon, importante ang magkaroon ng malayang merkadong ideya dahil sa pamamagitan ng malayang merkadong ideya, nagkakaroon ng opinyon ng taong bayan na pinagsama-sama ay napakalakas na sandata para pong magkaroon ng responsableng gobyerno. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ay may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Fake news daw. Nasaan ang fake news? Hinihingan ng klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga dahil kapag totoo, talaga naman po magagalit ang taong bayan sa panahon na kung ano-anong confidential fund na kinakailangan para labanan ng teroristang CPP-NPA tinatanggal, baka totoo yung impormasyon na natanggap na napakalaki na ng gastos. Anong masama doon? Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam magkano ang budget sa media relations ng Kamara de Representante, pero meron po yan. Bakit kayo matatakot ngayon? Bakit kayo magagalit ngayon? Nagtatanong lang naman kung totoo o hindi. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi nyo mas matindi pa ngayon ang martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nanggagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaban ng taong bayan. Wala pong masama doon. Sasagot lang naman po ng malaman ang katotohanan at nang magkahusga ang taong bayan. Dahil ang inyong pagkaluklok sa pwesto, yan po ay husga rin ng taong bayan. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno. Ang papel po ng media, magmasid, magbantay para sa taong bayan. Kaya nga po ang tawag dyan, Fourth Estate. Baka naman kasi akalain nyo, Fourth Estate, dahil yan yung subdivision sa Parañaque. Hindi po. Ang Fourth Estate, ng unang panahon, mga periodistang nakatira dyan. Sinimulan yan, yung dating periodista na si Mr. Rodriguez. Pero nakakalungkot po na kung kailan matapos ang ilang dekada nang naibalik natin ang kalayaan, matapos supilin ang ating mga kalayaan, parang sinusupil na naman ang kalayaan na mas matindi pa sa martial law. Bakit mas matindi?
Kasi at least nung panahon ng martial law, dineklara ang martial law. Ngayon po, walang deklarasyon ng martial law, pero pinagbabawal ang pagtanong. May kapangyarihan po talaga ang Kongreso na mag-imbestiga. Pero pansinin niyo po 2 beses na pinawalang bisa ng Korte Suprema yung pamamaraan ng pagtatanong ng Kongreso. Nung una, yung pag-aresto. Anong sabi ng Korte Suprema doon sa mga family executives? Ang kanilang pag-aresto labag sa salagang batas dahil hindi sila binigyan ng due process. Pangalawa, yung pagpapatawag ng mga sekretary sa panahon na merong pandemya at krisis, kinakailangan ang tanong meron pong relasyon sa isang panukalang batas na isinusulong ng Kongreso at dapat malinaw kung ano yung nais malaman ng Kongreso. Hindi po pwede na gawing witch hunt. At ang gaya na aking sinabi, hindi po pwede na gawing ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Alam niyo po, buong buhay ko linaan ko na dito sa kalayaang ito Ito pong dahilan kung bakit halos lahat, hindi naman halos lahat, napakadaming mga periodistang binigyan na natin ng libreng depensa sa libel. Bakit? Dahil nagpunta na po tayo sa UN Committee on Human Rights. Nakakuha na tayo ng desisyon na ang criminal libel ay salungat sa kalayaan ng malayang pananalita. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po'y tumayo bilang private prosecutor sa mga napatay ng mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre. Dahil pag pinatay ang isang mamamahayag, pinaslang mo rin ang kalayaan ng malayang pamamahayag. Yan po ang dahilan kung bakit hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi ang mga vloggers sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam, binibigyan po natin ng remedyo dyan sa UN Committee on Human Rights. Dahil sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, napakalaki ng binibigay na importansya sa karapatan ng malayang pananalita. Dahil nga po bilang mga nilalang ng Panginoon, lahat tayo dapat mapakinggan. Tignan niyo po ang mga naging komento ng netizens dyan sa hearing ninyo. Hindi po pwede naghaharing uri. Hindi po pwede na ipapakita ang paglabis sa kapangyarihan. Hindi po pwede na pati background ng mga abogado sinasalsal nyo. Ano ba ho talaga ang gusto ninyong malaban sa investigasyon? Kung ang gusto ninyo, ang pinag-aaralan nyo ay yung pag-revoke ng prangkisa, kapangyarihan nyo po yan. Pero kinakailangan, sumapi ang Senado dahil dalawa naman pong kapulungan ang ating Kongreso. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Hindi po ako nagsabi niyan. Korte Suprema, Chavez versus Gonzales. Wala po tayong personal opinion dito dahil lahat ng sinasabi natin, desisyon na ng Korte Suprema at yan naman pong maganda sa isang demokrasya. Kung sa tingin nyo makapangyarihan kayo, ang kapangyarihan nyo meron pong limitasyon. Yan po'y nanggagaling sa saligang batas, lalong-lalo na yung Bill of Rights. Yang Bill of Rights po yan, yung mga karapatang binigay sa taong bayan, yan po'y garantiya na kahit anong mangyari, hindi po pwedeng mapagkait sa taong bayan mga karapatan na yan. Kaya mga kababayan, nakakabahala po ang mga pangyayari. Sumuporta po ako sa unit team kay Presidente Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte dahil ako'y naniniwala na ang Bongbong Marcos po, ang ating Presidente, ang kanyang misyon, baguhin ang imahe ng pangalang Marcos. Alam po niya na nadungisan ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa kasaysayan. At sigurado po ako na humingi siya ng pangalawang pagkakataon para maituwid sa kasaysayan ang lugar ng pangalang Marcos. Pero kung kayong mga di umano'y kakampi ng presidente, kayo pa ang nagbabalik ng panahon ng martial law, hindi po mangyayari yan. Pero ako po, patuloy ang paniwala ko na ang Presidente Marcos nais niyang maituwid, nais niyang malinis, nais niyang magkaroon ng isang posisyon sa kasaysayan ang pamilyang Marcos na maaalala bilang minahal
ng bansang Pilipinas. At ang ginagawa ninyo po, yan ay taliwas sa nais makamit ng ating presidente. Tama po magpalakas sa speaker. Lalong-lalo na hindi pa aprobado ang budget bill. Pero ang speaker po naging speaker dahil inendurso naman ng presidente. Tignan ninyo kung ang inyong ginagawa ay nakakabuti para sa presidente. At habang kayo po'y nanunupil ng karapatan, maaalala ng tao nung minsan meron ding kapangalan na Marcos na sinupil din ang karapatan pantao ng napakarami.